Sige, pag-usapan muna natin 'tong budget 'no. So, let's start with the basic. Yun nga, yung kanina 'di ba pinapaliwanag ko, authority to spend 'to 'no. Yes. Gusto ko muna lagyan muna natin title 'yan, National Budget Process. Yeah. Kasi nga 'di ba, lagi ko pinapaliwanag din sa mga nakikinig, hindi ito yung ano, ibig sabihin porke may, hinihinging 5.3 trillion pesos, hindi ibig sabihin lahat 'to hard cash 'no. Ano ba yung Yes. tamang pagtingin doon sa budget? Kasi inisip ng iba, ang yaman ng Pilipinas merong 5.3 trillion pesos. Oo. Yes. Pag pinag-uusapan natin ang budget, mahalaga, palagi kong sinasabi kapag nagle-lecture ako, i-differentiate natin yung budget dun sa actual cash, yung sinasabi mo kanina. Pag pinag-usapan natin ang budget, in simple terms, ang pinag-uusapan natin, listahan ng pagkakagastusan o Mm. yung expenditures ng ating pamahalaan. So, pwede natin itong ihalin tulad sa sa budget natin kung magta-travel tayo, 'di ba? Halimbawa, gusto nating pumunta sa sabihin natin punta tayo sa Spain o meron tayong budget, sabihin natin na 500,000 pesos, Ang ganyan. yaman naman nun, Para five ang hundred ganda, 'di ba? thousand. Oo, Okay. 500,000 mag-e-Euro tour, ganyan. Okay. So, kunyari Pang Spain meron lang tayong yun, ah. oo, Okay. mga isang buwan, ganyan. Okay, okay, okay. May budget tayong ganyan kalaki. Pero hindi ibig sabihin na nung oras na nag-decide tayo na pupunta tayo ng Spain o kung ano mang bansa yung maisipan natin, meron tayo nung 500,000 pesos. Especially kung hindi ka naman mayaman na tao, yung alam mo yon, yung malaki yung yung laman ng bank account mo. Kung isa ka lang sigurong ordinaryong tao, pag-iisipan mo, paano ko i-raise yung 500,000 pesos all in para gastos ko, para sa travel ko na iyon. Mm. So, ganun din yung national budget. Hindi porke sinabi ng economic managers na 5.3 trillion ang gagastusin for 2023, nandiyan dyan sa treasury yung 5.3 trillion pesos. Mm. Yung cash, kailangan i-secure pa yan ng treasury. Oo. So, saan manggagaling yung cash? Ang Mm. technical term para doon sa panggagalingan ng cash na nandoon sa treasury, hindi sa DBM. DBM yung listahan ng pagkakagastusan. Mm. Actual cash, nasa treasury. Oo. Ngayon, Okay. yung treasury at DOF, pag-iisipan nila, bahagi ito ng tinatawag na medium-term fiscal program. Pag-iisipan nila, saan natin kukunin ang pangtustos sa 5.3 trillion. So, unang-una dyan, syempre, taxes. Mm. So, non-tax revenues, yung sinasabi ni Secretary Jokno nung isang linggo na maaaring manggaling sa privatization. Pwede rin itong manggaling sa GOCC dividends o yung kita Mm. mula sa GOCCs. Pwede rin namang manggaling siya sa loans and borrowings. So, Utang in short. utang in short. Mm. Collectively, yung lahat ng nabanggit ko, taxes, non-tax revenues, um, proceeds mula sa privatization, GOCC dividends, utang, sources of financing ang tawag doon. Okay. Yan yung pera para matustusan yung budget na Mm. listahan ng pagkakagastusan. Okay. Ito rin in simple terms 'no, para kasi last time ang kulit ko, sabi ko minsan may mga ibang anchors nagtatanong, ginagamit yung mga viewers para palusutin dahil hindi naintindihan ng anchor. Ito naman po naintindihan ko 'no, gusto ko lang po manggaling sa kanya, okay? Sa budget process po kasi merong portion na siguradong mapopondohan, okay? Ano yung tawag dun sa portion ng national budget na contingent? Doon kunwari sa pagtaas ng, revenue collection o dun sa mauutang? Oo, yung merong assured funding, yan yung tinatawag natin na program Funds. Mm. appropriations. Mm. Yes, or program funds. Kasama dyan yung example niyan yung mga budgets ng departments and agencies. Kasama Mm. din dyan yung mga lump sum or yung special purpose funds kagaya Mm. ng pambayad ng pension, Mm. pambayad ng halimbawa merong mga bagong positions na na-fill up yung government, merong tinatawag na miscellaneous and personnel benefits fund, yan. Yan yung mga tinatawag. MPBF. MPBF, yes. Yan Oo. yung mga tinatawag nating programmed appropriations. Okay. Yung unprogrammed, walang kasiguruhan. Yes.
Yung unprogrammed fund, yan yung part ng ating national budget every year na walang kasiguraduhan ang paghuhugutan ng pondo. Pwede natin itong isipin na parang unfunded check siya. Pwede, may authority ka, halimbawa may cheque ka, pwede mong gamitin yun eh. Kaya lang bago mo magamit yun, para sure ka na hindi magbabounce yung check, syempre kailangan mo merong katapat na Oo. cash cover. Pwede bang ganito kasimple yung yung metaphor or example? Kunwari nanay niyo pinangakuan kayo, bibili kita ng bagong iPad. Okay? Lalagay natin yan sa budget. Promise. Bibili kita ng iPad. Pero depende yan kung makukuha ko yung bonus ko sa darating na Pasko. Okay? Yes. So ang classification ng pangako na yon sa budget ng pamilya, unprogrammed fund. So in Yes. short, wag kang iiyak pang hindi nabili. Dahil Oo. contingent yon doon sa matatanggap na bonus. Tama ba? Yes, oo. Kung hindi nakuha ni nanay ang bonus, eh di walang iPad. Wala tayong Yak. pambili ng iPad. Ayan. Oo, Okay. ganun yung program Eto, pa. yung sa marami nagtatanong din, no? Kasi nga, marami nagulat, no? Bakit daw ang laki ng portion ng budget natin, pambayad utang lang. Okay, pakipaliwanag yon. Kasi importante yun, no? Masakit, pero yun Oo. talaga ang realidad. Oo. Taon-taon kasama ang debt service doon sa binabudget natin sa every year na National Expenditure Program o kung naipasa na ng Congress, General Appropriations Act. Kasama po yan sa tinatawag na automatic appropriations. Medyo iba pa siya ng konti doon sa program and unprogrammed appropriations. Yung automatic appropriations, ito yung mga obligations o bayarin ng pamahalaan na inuunang ibawas dun sa total budget level kasi merong batas na nagmamandate na dapat siyang bayaran taon-taon o tustusan taon-taon ng pamahalaan. Isa dyan ang debt service, isa dyan ang yung IRA or yung NTA. Bahagi iyan ng automatic appropriations. Hindi ko natingnan pa kung magkano yung Oo. level for debt service, but ayun, taon-taon kasama Oo. yun sa budget natin. Oh, don't worry dun sa tsaka na natin hihimayin yung debt servicing. Pero masakit nga yan, no? Kasi nga, pag hindi mo binayaran, hindi naman automatically pwede ka mag-default, no? So, meron ding domino effect sa ating ekonomiya, sa ating spending, at saka tatamaan din tayo eventually. Although masakit talaga, no? A very big portion of our budget is debt servicing. Tapos, yan, di ba? Tama ba? Depende doon sa range ng forex. Tama ba? Yes. Okay. So, eto, sige, puntahan natin ito. So far, so good. O nosebleed na ba, mga kaibigan? Sana hindi pa. Wala pang trolls, no? Sali kayo mga trolls para medyo, maganda yung usapan natin dito. Iniintay ko kayo eh. Yung mga hihirit na bahala kayo sa buhay nyo kahit ano pa yung pinag-uusapan nyo. Okay, ayan. Namimiss namin kayo so far, ha? Pasensya na kayo, Patola Wednesday ako ngayon. So, in the mood to make patol. Okay, sige. Pag-usapan natin itong budget. Sige, bago muna to, no? Ito lang, yung parts ng budget, yung significant parts of the budget na sana maintindihan din, no? Yung mga terminology. Pag nakita yung PS, that's personal services, basically sweldo. Okay? Yes. What else? Yung capital outlay, infrastructure, tama ba? Capital outlay, pwedeng infrastructure, pwedeng mga furniture and equipment. Yan yung mga examples ng capital outlays. Ano naman yung MOOE? MOOE, yung maintenance and other operating expenses. Expenses, yeah. Ang kasama naman dyan, halimbawa, yung rent ng mga government offices, pambili ng mga sasakyan, maintenance ng mga sasakyan, basically yung operational costs of running government and government offices. Yan lang po sana para maging familiar kayo sa mga terminologies. Pag nadinig yung congressman nyo, humihirit ta. Hindi, yung PS ganito, ganyan-ganyan no? So, depende po yan sa dami ng mga empleyadong papasweldohin. Tapos, kung meron plantilla positions that were made available for this year, syempre, kailangan bayaran yun, no? Yes. So, maraming pa tayong pag-uusapan dyan. Pero dito, tutukan muna natin itong budget ng Office of the Vice President, ang hinihiling ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Hindi po para sa kanya to technically, para po sa opisina niya Yes. ito. Nasa i-round off na natin, huwag kayong magagalit, baka sabihin niyo pinapad ko, no? 2.3 billion pesos, okay? Ang pinanggagalingan niya, current budget ng Office of the Vice President is 702 million. Is this even surprising?
Meron bang masama dito for the Office of the Vice President to request for such big amount for next year? Oo. So, well, technically speaking, wala namang masama na mag-propose ng ano, ng mataas na budget. Pero syempre, ang importante kasing konteksto na dapat nating i-consider at tingnan kapag pinag-uusapan natin ang budget levels, yung um, fiscal space, yung tinatawag na fiscal space o yung kabuuang budget ng pamahalaan para sa lahat ng mga dapat pagkagastusan. Pangalawa, yung prioritization. Siyempre, kapag zero-sum game po yung budget, ibig sabihin, pag naglagay ka ng malaking budget sa isang ahensya, most likely, kailangan mong tanggalan yung budget ng isang ahensya na isa pa para ma-accommodate mo yung budget ceiling na yun. So, yun yung tinatawag natin na prioritization. So, yung mataas na proposal per se, hindi naman mali iyon. Pero kung i-analyze natin considering the total fiscal space at saka yung mga bagay o yung priorities na dapat nating pagkagastusan, yun siguro ang standard para natin ma-evaluate kung tama ba na ganito kalaki ang budget ng isang ahensya. Hindi lang to para sa ano hindi lang to para sa OVP, but in general, ganun yung dapat nating pagtingin sa level ng budgets ng bawat ahensya. Okay, kasi yung budget process ganito po ano. So it starts with a budget call. Kakausapin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno to submit their proposed budgets. Usually parang sa office, parang sa isang kumpanya po ano. Yung DBM would issue a budget call tapos yung kanya-kanya mga departamento, sabihin ito yung gusto namin budget. Tapos, syempre tataasan yun, di ba? Hindi ka naman magre-request ng mas konti. Kasi alam mo tatapyasan pa yun ng DBM. Tapos lahat yung pagsasama-samahin in the form of the NEP, National Yes. Expenditure Program. Okay? Tapos, isasubmit siya dito sa Kongreso, in particular sa House magsisimula yan, di ba? In the form of a GAB, General Appropriations Bill. Okay, Yes. so dito, yung pinag-uusapan natin, yung budget ni Vice President Sara Duterte, meron ba tayong fiscal space? Yung situation ba natin ngayon, we're still in a pandemic, we're trying to put the house in order, and the Office of the Vice President is requesting this much. Kumbaga, kailangan ba itong ganito kalaking pondo para sa Office of the Vice President or mas maganda bang dalhin ito o ilagak sa iba pa mga programa o departamento? Oo. Siyempre pagdating sa role ng OVP vis-a-vis yung role ng ibang ahensya, dapat rin nating i-consider yan. Hindi lang yung kung ano yung prioritization. So, tiningnan ko yung budget ng OVP. Unfortunately, walang very specific line items yung kanyang proposed allocations. Pero doon sa listahan ng anong types ng expenditures, ang pinakamalaking increase doon sa kanyang allocation ay yung para sa financial assistance and subsidy. So, nagbibigay naman din talaga ang OVP ng financial assistance and subsidy. Pero magandang itanong natin, ano bang scheme, anong klaseng programa ito? Kasi baka naman pwedeng idagdag na lang natin to sa DSWD. Baka naman pwedeng doon na lang sa DepEd budget na para sa mga estudyante. Anyway, si Vice President Sara Duterte rin naman yung cabinet secretary. Kumbaga, pwede nating sabihin kasi na ang laki ng budget proposal ng OVP, tumaas siya ng 1.6 billion pesos kumpara sa previous budget ng OVP. So ang tanong ngayon, para saan ang malaking budget na ito? Bakit ganun kalaki yung financial assistance na nandoon na allocations under OVP? Hindi ba ito pwedeng idiretso na lang sa mga ahensya ng pamahalaan na meron ng mga programa na financial subsidy? Una-una na dyan, DSWD at saka siguro yun nga, kung hindi man DSWD, then perhaps sa education, kung saan alam natin malaki rin ang problema. Meron tayong learning crisis. So in terms of priority, medyo magandang maging critical rin tayo doon sa level na iyon ng OVP budget. On the other hand, pwede rin naman itanong, ano naman masama kung ilagak yun sa Office of the Vice President? Ano bang problema nyo ron? Di ba? May mga pwedeng ganun magtanong din eh. Ano bang problema nyo kung sa OVP malalagak yung ganun kalaking pondo? Oo.
Ang magandang i-raise diyan na issue kung ganyan ang linya ng pangangatwiran, papaano yung element ng discretion? Kapag napunta kasi yan sa budgets ng bawat ahensya, alam natin eksakto sino yung mga beneficiaries. May listahan kasi yung DSWD, kagaya ng listahanan. Oo. Sa DepEd naman, for example, merong listahan yan ng mga estudyante, syempre yung sa enrollment data nila. Kumbaga, alam natin. Pero ang mahirap dito yung possible. Sinasabi ko possible kasi hindi rin naman natin alam paano ito patakbuhin ng OVP. Malay ba natin later on pag napasa yung budget, meron pala silang dashboard, ganyan. Pero may Oo. element of discretion ito. At ito yung kapag nasobrahan yung discretion ng isang opisina o ng isang public official, diyan posibleng mangyari yung abuse and misuse sa utilization ng Okay. ating public Sige. funds. Magandang magandang konsepto yung discretion. Teka lang mukhang nabigyan ko ng bala si Alan Viñas eh. Paborito natin to si Alan kasi madalas manood to, no? Pinarot yung sinabi ko eh, deserves that, 2.3 billion. No problema nyo doon. Hehe. Ayan. Alan Ayan. binigyan kita ng talking points Okay ba? Sabi ko sa'yo. Tuloy ka lang sa pananood. Ayan. Maganda yan. Sige. O binabanggit yung discretion. Ito, dagdagan nyo na lang siguro mamaya, Yung, for example, yung discretion, yan po yung nililimit natin dito sa spending sa gobyerno, tsaka sa budget process. Kasi pag may discretion, ang isang public official, maganda yung human factor, pwede siyang gamitin sa iba't ibang mga bagay. Kaya nga pinipilit na yung budget po natin itemized, naka-line Yes. item. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, kunwari, DSWD project, for the road, construction of road dito sa isang bayan. Dapat 'di ba specify mo yung stretch, gaano kahaba. Ganun po kakomplikado sa budget Yes. process. Kasi kung hindi, pwedeng dalhin 'yon sa ibang lugar upon the discretion of, let's say, the congressman. Yun pala meron ng kausap na contractor at meron na Oo. pala silang SOP na 30%. Paghahatian nila. Pati yung local DPWH yung pala kasabwat, Yan po yung iniiwasan natin. Yung Yes. yung post-enactment na pakikialam ng mga opisyal ng gobyerno. Yun po ibig sabihin, kaya we're trying to limit yung discretion. Dito Yes. pa, kasi babasahin ko naman in fairness kay Vice President Sara Duterte, sabi ng kanyang tagapagsalita, yung good governance program na nire-request niyang pondo is 2.2 billion pesos for next year. Mapupunta raw yan sa libreng sakay, pagbabago campaign, food trucks, livelihood program, tapos yung medical assistance, tsaka burial assistance. Hindi pa ba sapat, or how much more detailed should the budget proposal be or request be? Oo. Ang maganda kasi kung at the onset pa lang, siguro kasi dahil the way the NEP or the National Expenditure Program is presented, hindi nakadetalye ng ganyan. Pero ang maganda kasi kung ngayon pa lang, masabi na ng OVP sa legislators, magkano exactly yung para sa libreng sakay, magkano exactly yung para sa libreng food trucks. Dagdagan natin, hindi lang magkano, ilan ang magbebenepisyo. Kasi ang budget, dapat tinitingnan natin in terms of sino at ilan ang magbebenepisyo. Hindi yan budget na para lang, gusto ko lang gastusin. Hindi naman kasi ganun yun eh. Hindi naman yan parang shopping money natin na basta magastos ko okay na. Pero yung sinasabi ni Christian kanina na kailangan naka-itemize, siguro maganda kung ngayon pa lang ma-itemize na yung very specific programs, maipaliwanag na publicly ilan ang potential beneficiaries, sino-sino yung mga target beneficiaries. Maganda pa nga kung mailatag nila nasaang mga lugar, anong mga priority geographic areas yung kanilang ita-target. Oo. Tsaka kasi nga, pag lump sum yung appropriations, technically pwede mo siyang sabihin na pork, no? Yes. At doon po papasok yung aspect ng patronage politics. For Yes. example, isang kongresista o kaya, kunwari, any public official na merong control sa pondo na napakalaki, pero lump sum, hindi siya detalyado, pwede niyang palabasin na, ito, ginagastos ko to para sa inyo. Pwede niyang piliin, i-target yung makikinabang based doon sa mga taong sumusuporta lang sa kanya o yung mga taong gusto niyang ligawan. Pwede niyang Yes. buhusan ng pondo
to the detriment of other areas in the Philippines na mas nangangailangan ng pondo, no? Yun po iniiwasan natin dito. Ito yung isa Yes. sa mga advocacies ni ano no ni Senator Ping Lacson during the campaign, yung equitable distribution of budget, no? Yes. Eh hindi ko Oo. sinasabing dapat manghinayang kayo. Sinasabi ko lang sa mga tumatakbo sa pagka-pangulo nung Mayo, siya yung sa tingin kong pangunahin na pinaka nakakaintindi doon sa nitty-gritty ng national budget process. Ayan. Kaya nga sana makibahagi kayo dito sa pinag-uusapan namin, no. So 'yun. So yun nga, hindi ba delikado maging parang pork barrel to ng ng Vice Presidente kung hindi magiging ganun kadetalyado yung proposal? Oo. Yun actually yung ano, yung pinupunto natin pareho, yung element ng discretion. Kapagka discretionary kasi ang budget o yung wala masyadong nakakaalam kung papaano ito gagamitin. Katulad ng sabi ko kanina, yan yung ano, yan yung very prone to abuse and misuse. At diyan nangyayari, dahil walang transparency, diyan posibleng mangyari ang patronage politics. At ang iniiwasan ng DBM, actually ng buong ano, ng oversight agencies na technical ang pagtingin sa budget, mawala yung napakalaking element ng discretion. Kasi una sa lahat, kulang ang pondo natin para sa lahat ng dapat pagkagastusan. So merong konseptong tinatawag na fiscal prudence. O Mm. yung dapat yung pagkakagastusan mo, merong measurable results. Ganyan. Mm. Transparent ka sa paggastos. Kung hindi ka transparent sa paggastos, nandun din talaga yung posibilidad na magamit siya for patronage politics. Yung alam mo yun, para manalo ka sa susunod na eleksyon, para you Mm. gain the support of this district, siguro kung wala kang ano, kung kukonti pala ang suporta doon, baka mamaya doon mo ibuho. So, yan yung ano yan yung danger ng pagkakaroon ng isang lump sum fund, tapos discretionary siya, hindi alam ng publiko, hindi kayang i-monitor ng publiko, lalong-lalo na kung hindi magbibigay ng impormasyon yung implementing agency na may hawak ng ganong kalaking pondo. Oo, yun po, itong pinag-uusapan namin budget process nito, actually, at least ako, I can speak for myself, no, in my years covering this, kahit sinong presidente na na-cover ko, kine-question din namin yung discretionary aspect nitong budget process. Maski nung panahon nila Secretary Butch Abad, tsaka under President Noynoy Aquino, no. Naging problema naman doon yung tipong hindi nagastos sa mga ahensya, binalik nila, tapos sila yung nagkaroon ng discretion kung saan nila ilalagay. Sasabihin nila, hindi man namin ninakaw yun pero bawal pa rin yun. Di ba? Okay, so hindi pwedeng gawin yun. So dito, ayan patas tayo, baka sabihin niya na naman, nag-usap yung dalawang dilawan. Budget po yung pinag-uusapan natin dito. Tsaka kung marami rin po nagalit sa akin ng panahon ni President Aquino nung sa pagko-cover ko ng budget dahil masyado raw matanong. Okay? So ito, pinag-uusapan natin, iwasan natin yung discretion as much as possible. Parang pamilya yan, 'di ba? Kunwari nanay binigyan yung anak, meron kang budget na 3,000. Hindi naman pwedeng nakalagay lang doon sa budget for personal enrichment, 'di ba? Dapat detalyado 'yan. Ano ba, bibili ka ba ng nutritious food? 'Di ba? Tama ba? Ganun siya dapat tingnan. Oo. Yes, ganun yung pagtingin. Kasi halimbawa, yung example sa pamilya, nagbigay si parents ng 3,000 pesos. So sabi mo sa kanila, ang ano, yun para sa quote unquote personal enrichment ko yan. Paano pala kung pinambili mo ng alcohol? Paano pala kung pinambili mo ng drugs? Di mo sinabi sa nanay at tatay mo. So basically, sinong nadaya? Yung magulang mo, 'di ba? So ganun din yung Oo. public funds, kung tayo taxpayers money, gugustuhin naman dapat nating malaman Oo. saan, sinong nagbenepisyo para diyan sa ganyang klaseng paggastos na 'yan. Oo nga. Tsaka sana kasi nga nakakatakot 'pag binibigyan natin ng discretion yung mga public officials natin over huge sums. Na in the first place, pera po natin yun, 'no? Yes. Ang problema diyan, napaka-personality centered na nga po ng politika natin. Kunwari, Office of the Vice President, kahit sino pa yung nakaupo diyan, tapos nakita natin, nagbigay ng libreng sakay, libreng ganito. Lagi niyo pong iisipin ito. Huwag niyong isipin yung political colors whatsoever. Depende yan. Huwag niyo isipin na nakukuha niyo yung serbisyo dahil dun sa tao. Minimum na expectation po na kumilos sila kasi nasa position sila, no? Kumbaga, huwag niyo sabihin, salamat kay Robredo. O salamat kay
kay Sara Duterte, nagkaroon kami ng ganitong proyekto. You deserve it. Yan. O yan Yes. patas tayo. Namimiss ko talaga yung mga trolls ngayon. Masyado bang complicated yung topic? Oo, Yung parang mga nagko-control ng trolls, baka pwedeng instant research kayo. Kunwari, DBCC, research agad yun. Baka pwede natin pag-usapan yung mga macroeconomic targets, no? Dun sa tawag dito, in terms of PMA, yung pagkamada ng batas. Ayan. Okay, ito naman, puntahan natin yung isang issue, yung confidential funds. So ang yes. proposal is 500 million sa Office of the Vice President. Ano ba tong confidential funds sa ito? At kailangan ba ng Office of the Vice President ng ganito? Oo. Yung confidential funds, as the term itself suggests, para sa yan sa mga confidential activities. Ano-ano yung mga pwede diyan. For example, yung mga merong kang informant, kailangan mo ilagay sa safe house, ganyan. Yung gastos doon, pwedeng doon mo kukuhain. Kung meron kang informants reward, pwede mo diyan kuhain. Meron kang confidential meetings, halimbawa kagaya nung dahil may nagbanggit na Islamic terrorist daw ang MILF, sabihin natin, may confidential funds din na ginamit para makipagnegosasyon. Yung mga ganong klase ng mga Nangyari ba ganong yan? May klase. nagsabi ba talaga? Oo, meron talaga. Islamic terrorist daw yung Um, MILF. Kahit na may peace nasa talks na po. Ilang beses po. Peace process. Yes. 2014, nagkaroon na po ng peace agreement. Wala pa lang po tayong final peace agreement, no? Oo. So, nasa proseso po ng pagpapatupad ng political settlement na yan. So Kaya mali na tawagin ni terorista. Tinawag ba ang MILF? oo. Yes. Nako, medyo yan Okay. Controversial yan. Oo. I will restrain myself from using the adjective that first came to mind. Okay, go. Ayan. So, Starts yan. with Yun the yung letter T. Okay. example ng confidential funds. Halimbawa, yung mga meetings para sa mga officials na nagne-negotiate para sa isang peace agreement, yung mga ganong klase ng expenses. So, yan po, yung tinatawag na confidential funds. Nga, so dapat ba magkaroon ng ang Office of the Vice President nito? At ang request is, tama ba, 500 million pesos? 500 million pesos yung request ng OVP para next year. Medyo kakaiba ito at sa tingin ko hindi ito fiscally prudent para hingin ng Office of the Vice President. Unang-una sa lahat, parang hindi naman yata involved ang Office of the Vice President sa mga ganung types ng activities na bahagi ng mga programa katulad ng mga peace talks or bahagi ng law enforcement, ganyan. Wala namang sa tingin ko, hindi naman 'yun ang mandato ng Office of the Vice President. Kaya historically actually wala namang confidential funds ang Ang OVP. ang OVP. Ang nakita kong meron historically ang OVP, yung tinatawag na extraordinary and miscellaneous expenses. Oo. Yan So ito yung pwede. Yes, yan yung mga para sa pa-meeting-meeting, halimbawa merong mga pakain para sa mga diplomats yan, mga ganyang klaseng gastos, yan yung mga covered ng extraordinary and miscellaneous expenses. So hindi ko nahihirapan akong i-imagine kung ano yung mga confidential activities na gagawin ng OVP. Although, syempre, yung mga mamimiloso po dyan, sasabihin nila, hindi nga dapat malaman eh. Pero batay sa mandato ng OVP, yun pa talaga ang kanyang primary mandate, mag-carry out ng confidential activity. So, dapat natatanong din natin yung mga bagay na yan. Okay, pilosopo doon sa confidential fund kasi nga po pera natin to eh. So, technically, ito unang-una, paano ba siya minomonitor kung tama yung pagkakagasta? Meron bang paraan para malaman kung isang ahensya that deserved confidential funds actually spent them properly? Yan na naman yung isang issue ng discretion. Kasi hindi yan malalaman ng publiko precisely because confidential in nature nga yung activity. So it makes you wonder para saan? Bakit kailangan may discretionary fund kagaya ng confidential funds sa Office of the Vice President?
siguro, ano siya kahit na subject siya to audit, in practice, hindi naman dinidisclose ng ahensya. Ang nakakakita lang naman po kung paano yan ginastos, yung COA. So gusto COA. ba natin, gusto ba natin na ang nakakakita na lang at nagkakaalam-alaman kung paano nagastos yung ahensya na lang na may confidential funds at yung COA? O dahil pera natin ito, pera ng bayan ito, sana naman alam natin kung saan siya pwedeng gamitin at saan gagamitin, di ba? Kailangan, sa disbursement niya, kailangan din ba ng mga resibo niyan? Kailangan rin, in fact, nakadetalye dun sa joint circular ng DBM, COA, DND, DILG, GOCCs. Kasi may mga civilian agencies na merong confidential funds. Iba pa ito dun sa tinatawag na intelligence funds. Meron naman, it's still subject to liquidation reports. Pero ang kaibahan nito sa ibang pondo is because the nature of the activities that it funds are considered confidential, hindi pa pwedeng hingin ng ordinaryong citizens yung report. Unlike, for Oo. example, yung financial assistance na nasa budget rin ng OVP, na sa proposed budget ng OVP for 2023. Assuming very transparent yung yung OVP ni Vice President Sara Duterte. Pwede nating hingin yung report, pwede nilang i-publicize, pwede nilang ibigay sa mga citizens via FOI kung merong nanghihingi. Pero yung confidential funds, hindi natin mahihingi yun. Ang makakakita na lang talaga nun, yung mga budget officers, mga accounting officers na magsasubmit ng reports sa COA. At yung Okay. COA, bagaman i-audit niya, in practice hindi naman din kasi public yung report na iyon. Okay, magpapaka-troll lang ako for a few minutes, for a few moments. Wala sabihin ko, ano ba mapakialam nyo, hindi naman magnanakaw yung ibinoto namin, no? Parang how can you argue with the will of the majority? Kumbaga, yan ang paun namin eh. So, ba't nyo pag-iisipan ng masama? Hindi ba pwedeng magtiwala na lang tayo? Huwag na tayong sumalungat, no? Kumbaga, respect. Respect Respect them. my Respect the opinion. process, no? Oo. Di ba Oo. pwedeng gano'n na lang? Hindi pa pwedeng dahilan yun. Kasi ang unang-una kong sasabihin sa inyo bilang taxpayer, hindi lang kayo nagbabayad ng buwis. Hindi lang buwis ninyo ang pinapang tustos sa pag-operate ng gobyerno, sa pagpapasweldo ng public officials. Kasama ko. Kasama kami na hindi bumoto sa ibang politicians doon sa nagtutustos din para sa kanilang operations, para sa kanilang sweldo. Kaya karapatan ko bilang isang taxpayer malaman kung saan ginagastos ang mga pondo na ito. Oo. Kaya importante po, ito, hindi na ako troll ngayon. So, kailangan talaga magtanong kayo kasi pera po natin lahat yung pinag-uusapan dito, no? Parang, Oo. ito yung mindset na gusto kong palitan nyo eh. Kasi iba, no? This was appropriate dun sa wedding practice. Diba sinasabi ng mga tao, hindi mo na ako maghihirap pag tumaya ako sa wedding, 2 piso, 3 piso, 5 piso, no? Hindi kayo naghihirap, pero kinukorap kayo nung manakikinabang dyan. Pag pinagsama-sama yung 3 piso, 5 piso, 10 piso na taya nyo, may mga yumayaman. Okay? At hindi lang po yung pinaka-issue. Alam nating illegal po yung issue na yan. Ginagawa nila, ginagamit nila yung malaking collection na yun para bayaran yung mga pulis, ibang mga opisyal ng gobyerno, para gamitin grease money, laga, etc. etc. So bumubuo po na isang monster, isang corruption infrastructure at your expense. So Yes. dito, hindi nyo rin po pwedeng argue na, hindi man ako maghihirap kung magnakaw yun. Lahat naman ng mga politiko nagnanakaw, no? Pero imagine nyo, pag pinul na lahat ng resources, lahat ng mga binabayad natin na in the form of taxes, Yes. miski wala kayong trabaho, nagbabayad kayo ng buwis, by the way. So, Oh. marami tayong binubusog na bulsa. At ano ba naman magtanong tayo, no? Huwag po tayong magbulag-bulagan. Huwag po tayong magpapakatanga. Kasi may epekto po sa atin to, no? So, eto naman, naalala ko lang, kasi yung CHR, 'di ba, usually during the time of President Duterte, talaga ng problema 'yan sa budget. And to be fair to him, later on talaga naman dinadagdagan din yung pondo ng CHR. Pero Yes. alam ko yung CHR meron silang witness protection program eh. Hindi ba dapat dun dinadala yung mga ganyan? Yung if people are willing to give, let's say, the office of the Vice President this much amount in confidential funds, so baka naman pwedeng bigyan ng mas malaki
yung mga ibang ahensya or constitutional bodies na talagang merong ginagawang konkreto? Oo, oo. Magandang ano yun, magandang question actually yun. Kasi ang papasukan ngayon natin dyan yung political na aspeto ng budget decision making. Kasi kung naririnig natin yung mga usapan tungkol sa budget cuts ng UP, yung mga issue tungkol sa absorptive capacity, bahagi yan ng technical evaluation. Ang nagde-decide dyan usually, yung mga bureaucrats, yung Mm. mga budget officers. Pero yung usapin na OVP ba versus CHR or other constitutional bodies? OVP ba or COA? OVP ba or halimbawa ombudsman ang popondohan natin? Isang political question yan. Mm. At kung ano ang desisyon ng presidente, yun ang nagsasalamin kung ano talaga yung gusto niyang gawin sa kanyang panunungkulan. So kung halimbawa, assuming ang presidente natin ngayon, naisip niya habang ginagawa ang assuming lang Mm. habang ginagawa ang NEP, nag-propose halimbawa yung OVP ng 500 500 Million. million confidential funds. Tapos yung CHR humihingi rin siya halimbawa ng ganon. Tapos kunyari si presidente nag-decide siya, ay hindi sa CHR ko na lang pala ilalagay kaysa sa OVP kasi tingin ko mas may impact Mm. pagdating sa preservation of human rights, yung pagbibigay ko ng 500 million budget na dagdag sa kanila. Political decision yun. Kasi hindi na fina-factor in dun yung mga absorptive capacity, ganyan-ganyan. Sinasalamin na nun, ano yung governance priorities niya. Anong democratic values yung gusto niyang i-uphold pagdating sa paglalagay ng pondo sa iba't ibang Mm. government agencies. Medyo nosebleed lang po yung mga terms para kaya bear with us yung democratic values. Medyo ano yan, hindi nakakain ng marami, no? Yung Oo. absorptive capacity, ang ibig sabihin lang po nun, yung kakayahan ng isang ahensya o ng departamento na gastusin yung pondo na nakalaan sa kanya. Oo. Problema yan ng DOH, 'di ba? Nakita natin yan during the pandemic, no? Lalo pag mas Yes. malaki, mas komplikado yung birokrasya, mas Mm. makikita kung magaling yung mga namumuno doon. Oo. Kasi 'di ba dati ang kasabihan diyan use it or lose it nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Mm. Pinondohan ka, gastusin mo. Yun din yung tama rin yung sinabi ni President Duterte, no? Yes. Pinondohan ka, gastusin mo. Ito naman yung naging kritisismo. And I think that was also founded yung panahon ni Noynoy Aquino, 'di ba? O yan, walang mahal na pangulo yung sinasabi ko, hindi ako patas lang tayo. Rodrigo Duterte, Gloria Arroyo, tsaka Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino naman masyadong maingat to the point of parang paranoid siya na pag ginastos ko to, baka ridden with corruption. Riddled Oo. and Yes. corruption ridden. So medyo Oo. masyado siya naging maingat especially during the first few years. Ayaw masyadong gumastos. So Oo. medyo bumagal naman yung Oo. yung paggulong ng ekonomiya kasi yung spending tinamaan. Yes. So yun, konting kaalaman. Okay. Okay. Dito naman yung presidente. Ang Office of the President nagre-request naman siya ng confidential and intelligence fund similar to what the president that came before him enjoyed or had 4.5 billion pesos. Yun nga, yung Office of the President ba, pwede bang bigyan na rin siya ng ganyang kalaking pondo for confidential intelligence fund? Oo. Sagutin ko muna yan by pointing out na historically hindi ganyan kalaki ang confidential and intelligence funds ng Office of the President. Kasi unang-una hindi naman intelligence gathering agency yung Office of the President. Bakit siya may confidential and intelligence fund? Gusto Kasi lang niya. lagot Pwede mo bang nga yun ang dahilan? kasi meron siyang mga advisors, meron mga attached na agency sa Office of the President na nangangailangan ng ganyan. And base sa guidelines, dapat merong oversight, merong approving authority muna yung Office of the President bago sila mabigyan ng ganyang klaseng funds. Bakit problematic ito nung administration ni President Duterte? Bukod sa dun sa nakikita natin na syempre alam naman natin yung malawakang
red tagging, yung mga yung mga drug matrices, yung mga ganyang bagay nung simula nung kanyang administrasyon na doon natin nakita yung pagtaas ng confidential and intelligence funds. Tapos ngayon, ganyan na naman yung gustong gawin ng kasalukuyan nating presidente. So nakaka-alarma siya kasi kung titingnan natin ang budgets ng AFP, ng PNP, ng mga security agencies natin na talagang in charge sila, trabaho talaga nila magkaroon ng mga confidential activities, surveillance, ganyan. Kailangan nila talaga mag-gather ng intelligence information, ganyan. Kailangan nilang makipagtulungan with other governments, halimbawa, or law enforcement agencies. Meron silang sariling meron silang sariling confidential and intelligence fund. So bakit kailangan ng Office of the President ng ganun kalaki na pondo? Sa buong administration ni President Duterte, ang laki-laki nung confidential and intelligence funds. Again, ang tanong, discretionary yan. Saan ginamit exactly yan? Hindi natin alam hanggang ngayon. At yung susunod, next year na budget para sa confidential and intelligence funds, hindi na naman natin alam saan gagamitin Oo nga, tama. pondo na yan. Opo. So, Nga pala. i-add Sige. mo for for example, 4.5 trillion CIF, yung shorthand para sa Confi and Intel funds. 4.5 sa Office of the President, plus 500 sa Office of the Vice President. 5 billion pesos. Imagine niyo kung meron tayong tigpa 5,000 siguro na ayuda para dun sa mga 2.3 million Filipinos na naghirap. Ilan magbebenepisyo dun? Oo nga, no? Basta wag lang kayo susugod ng sabay-sabay sa DSWD. Mahirapan sina Secretary Erwin Tulfo. Patingin din natin si Undersecretary Jericho Javier. Yan. Ayun. Ito nga pala, gusto ko lang explain sa inyo. Yung, namimiss ko talaga yung mga trolls ngayon. Kayo talaga, kung kailan ko kayo hinahanap, bigla kayo nawawala, ano? Ito yung gusto ko explain sa inyo. Kasi yung pinag-uusapan namin dito, hindi lang dahil nega or basta makakontra. Alam niyo po, baka isipin nyo kasi, paano matino naman yung nakaupo eh. That's fine. Perfectly fine kung okay talaga, no? Matino yung nakaupo. So, hindi magnanakaw yan. Paano kung sa susunod hindi pala matino yung nakaupo? Kasi nagbabago-bago yan kung nakadepende po tayo dun sa katinuan o sa good sense or competence ng mga nauupo sa ganyang pwesto. Kaya nga po, we're trying to institutionalize reforms. Yung meron sistemang dapat susundin whether matino ka o hindi. Especially kung hindi matino yung nakaupong official po doon. So, dyan po yung pumapasok yung system of checks and balances, no? Yes. Titingnan natin kung, yun nga, yung confidential fund. Kasi walang paraan halos para sa atin para malaman kung ginastos ba ng tama yung pera natin eh. Hindi ko alam ba't hindi kayo nagtatanong no? Tapos pag nagtanong, sasabihin, komunista. Hindi po pwedeng ganun. Kumbaga pag-uusapan natin mabuti. Parang ito, example kunwari, parent. Binigyan yung anak. Daddy, kailangan ko ng confidential funds. Saan mo gagamitin? Hindi, basta importante confidential nga eh. No? Pag nagtanong ka, sasabihin mo, Daddy, komunista ka eh. Ba't ka nagtatanong? Ganun po ka-absurd yung nagiging conversation natin so far. Okay. Ito naman, puntahan natin yung political aspect kasi alam natin na under President Bongbong Marcos, powerful, definitely, si Vice President Sara Duterte. Kasi in the past, I remember na nagko-cover ako ng budget. Even si Vice President Jeju Marbinay, kung hindi ako nagkakamali po, nagsimula ang budget ng Office of the Vice President noong panahon niya nasa 300 million, tama ba? Tapos sumasampayan naman hanggang 700 million. Nung panahon ni Leni Robredo, ayan bastos din ako walang Vice President Leni Robredo, nasa 702 million. Tama ba? Yes. So hindi siya talaga sumasampa ng 1 billion usually. Yes. Tsaka malaking bagay kasi diyan pag hindi mo kakampi yung presidente. Pero dito biglang talon no? Nasa 2.2. Are we staring at the likelihood and the reality that eventually she would really get this proposed budget because of the political realities that we are seeing now? Yes, most likely makukuha naman din talaga ng OVP yung 2.3 billion peso budget.
at saka OVP. Actually, kahit naman OVP, meron din talagang tinatawag na courtesy yung mga legislators para sa officials ng executive branch. So, hindi usually nasuscrutinize yan, hindi masyadong natatanong, hindi masyadong nagiging controversial, ina-approve na lang talaga rin siya. So most likely given na may supermajority ang presidente na alay ng ating vice president, malabo naman na i-disapprove yan ng Tsaka usually may courtesy i-disapprove dyan yan. eh. May courtesy ang mga legislators kasi elected po yan. Yes. Kaya nga pong vice president, pag na-appoint sa isang cabinet portfolio, hindi na po sila pinapasalang sa commission on appointments. Yes. Ayan. Teka lang, may gusto ko lang batian. Si Popoy Lee, bakit puro dilawan, pink lawan guess mo? Yan Popoy hindi ka nakakasunod sa usapan kaya humihirit ka na lang medyo paling, no? Ayan. Ito may assignment ako for you. Google mo agad ano difference ng NEP sa GAB tsaka sa JA? Yan, para may pagkaabalahan ka. Kasi paling yung hirit mo eh. Mukhang kailangan mong kumita ngayong gabi. Ayan. Ayun nga, in reality, baka naman talagang ibibigay din talaga to kasi she is the vice president and very powerful and very influential. Yes. Tama ba? Bahagi yan talaga ng bahagi yan ng politika ng budget. Gustuhin man natin o para dun sa mga kritiko niya, ayaw natin yung ganyang kalaki. Yan yung realidad ng political aspect ng budget process natin sa ating bansa. Yan. Si Popoy, humihirit pa, hindi niya naintindihan. Iba-block na kita, Popoy, At least may nalaman kang konti. May pagkakaiba yun, okay? Ayan. At least kumita ka na ngayong gabi, no? Payday ba ngayon? O, tama. Sige. O katapusan. Katapusan, okay. Ayan, Popoy. Para medyo mahirapan ka namang mag-create ng bagong account. O baka naman marami ka account, no? Yun na lang ibang gamitin mo. Ayan. Yun nga, sa mga trolls kasi, okay naman kayong humirit pero yun naman medyo related sa pinag-uusapan. Yung para bang, kunwari, hindi ka makasunod sa usapan dahil dumudugo yung ilong mo, dilago mo na ng bulak. Pero after nun, konting research, di ba? Para yung hirit mo medyo pasok naman doon sa frequency. Ayan. Hindi ko sinasabing bobo kayo, Oh. Hindi ko sinabing bobo, yung mga trolls, Baka masyado naman kayo magtampo. Okay. Nasaan na ba ako? Sa budget tayo, no? Budget. Ito pala, ito basic, no? So, ang proposal ng Executive Department, 5.3 trillion pesos for 2023. Ano ba yung patakaran? Pwede ba yung bawasan? Pwedeng dagdagan ng Kongreso? Or they have to work within that proposal and then they can just move around the allocations? Sa ating constitution, hindi pwedeng dagdagan ng Congress yung level na 5.3. Pero dahil merong power of the purse ang Congress, sila yung magle-legislate nitong ating proposed budget, they can move things around. Kung halimbawa naisip nila, bawasan na lang pala natin yung DPWH, lagay na lang pala natin sa DOTR, or maisip nila kailangan pa ng extra funds para pambili ng vaccines, pambayad ng hazard pay ng mga healthcare workers. Saan kaya natin pwedeng tanggalin? Siguro tanggalan natin ng konti yung budget halimbawa ng ibang agency na iniisip ko yung mga mabagal gumastos na agencies DOTR talaga, DPWH. Maraming masasaktan dyan. Kasi lahat may problema sa absorptive capacity sa totoo lang. Di ba? Especially nung tumama yung pandemic. Yes. Pero ito siguro yung gusto natin magandang ipunto rin dito. No? Ito po kasi yung kauna-unahang budget kung saan ang talaga nag-prepare yung Marcos Jr. administration. Kasi yung kasalukuyang budget na ginagastos ng pamahalaan, ito po yung budget na hiningi at inaprubahan under the Duterte administration. So ito na yung stamp ni Bongbong Marcos o mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito na po yung stamp niya. Dito na natin makikita. So ito overall, sa pagtatapos natin, Zai, ano yung nakikita mong parang stamp of President Marcos in this budget proposal? Ano yung identity? Ano yung parang pinapahiwatig niya rito? O mensahe? Oo. Jesus Cordero na naman ako doon, no? Paulit-ulit. Okay. Actually, sa nakikita ko, hindi siya ganun significantly different from the previous administration's budget. Nandyan pa rin yung priority para sa
infrastructure. Yung education, yung education given yan kasi nasa constitution na dapat yung education yung may highest na na budget allocation. Pero siguro dahil si Presidente ang DA Secretary din, medyo noticeable naman na may malaking increase doon sa budget ng agriculture. Pero we have to take note na yung increase na yon sa budget ng agriculture, ang malaki doon para sa irrigation. So napunta sa NIA. So infrastructure pa rin yun technically. So it's left to be seen kung papaano ba yung yung prioritization halimbawa para sa poverty alleviation kasi nga problema yung ngayon dahil sa pandemic dumami yung tumaas yung poverty incidence or dumami yung mga Pinoy na naghirap dahil sa pandemya. Medyo hindi ko pa nakikita sa budget na ito kung ano yung bagong strategiya para sa poverty alleviation or poverty reduction. Generally, yung budgets na nandiyan dyan nung panahon ni Presidente Duterte, nandoon pa rin doon sa similar programs pa rin doon sa sa More of the same, parang ganon. more of the same, oo. Siguro dahil na rin sa isa kasing continuity president na maituturing si si Presidente Marcos. Hindi naman siya yung nangampanya ng Mahal na Presidenteng Marcos. mahal na Presidente Marcos. Mahal Hindi na naman Presidenteng siya Marcos. Ganun dapat. hindi naman siya yung nangampanya for change. Ang slogan nga niya, 'di ba? Unity. So maasahan natin na ganyan yung ganyan yung magiging structure ng budget sa mga susunod pa na taon ng kanyang pamumunan. Zai, masyado ako magaling. Ikaw na kaya magpresidente. Masyado ka maraming alam Okay ba? Parang papasa kontrol. Pero ito seryoso pala dun sa mga ito naman apila ko rin dun sa mga dun sa mga sumasalungot naman dun sa mga panatiko Huwag din naman kayo gagamit ng mga below the belt na mga uncalled for na mga terms Nakikita ko kasi mga termo na ginagamit ng iba rito. Huwag pong ganon. Yan. Hindi ko sinasabi magpaka-decente kayo pero huwag naman ganon, 'di ba? Ayan. Sige. Nawala na ako. Okay na. Nanibago ka ba? Sa ANC kasi we have to do it in straight English. Serious tayo sa ANC. Dapat serious. Hindi, seryoso pa rin to kasi nga, I realize na you have to somehow repackage the conversation. Ayan, nag-English na ako Baka sabihin niyo hindi ako marunong English. Marunong naman ako. Ayan. So, you have to repackage and represent certain complicated topics like this. Ayan, kasi budget So, yes. Ayan. Simula pa lang po to, I-invite pa rin natin si Zai sa susunod, pag mas binusisi po natin ibang mga aspects ng ating national budget. Ayan. Okay? Zai Suzara, aka Budget Babe on Twitter. Maraming salamat for joining us tonight. Salamat, Christian. Kung nagustuhan niyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.